kamanggagawa. Kita niyo po yung pagluha, namatayan, pero dahil na-sustain ang lahat ng pangangailangan ay nawala yung pagluha. Tama po ba? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, patuloy natin ganapin ito. At marami pang bagay tayo makikitang himala. Kaya sabi ko nga kanina, kaninang umaga, talaga ang panalangin ay oxygen na magpapaliyab ng ating buhay pananampalataya. Yan, topic nga natin ngayon ng umaga, on fire. Hindi tayo mag-aapoy kung wala tayo sa presence ni God. At yung ginagawa natin pananalangin ito, tuwing dawnwatch, tuwing sunset, parang tayo yung tubig na inilagay sa ilalim ng may apoy, kalan. Di ba? Yung kalan ay umaapoy. Hindi hinto yung pagkulo natin hanggang sa datnan na tayo ni Lord. Patuloy na maningas, mainit. Nandun tayo sa presensya ni God through the fire of the Holy Spirit. Amen? Kaya salamat sa lahat ng mga nagpatotoo. At sa gabi pong ito ay sabi ko nga, magpagaling mo na si Pastor Josie dahil talaga nakita ko doon sa siya yung naka-assign eh. Akala ko di tatayo ang kanilang tigapanguna pero salamat, nagpadala siya ng outline. Kaya topic po natin ngayon. By the way, day 205 na pala po tayo na gumaganap ng ating sunset first watch prayer. Day 25. Okay. 205 days na po tayo. Gumaganap itong sunset mula ng December 2025. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat sa mga maagang naka-join. 31 na po tayo na nasa platform ng Zoom. Amen. Salamat sa mga na-encourage na magpahalaga. Sabi ko naman, excuse. Sabi ni Pastor Big na ubudo. Sabi ko naman, excuse. Hallelujah. At talaga, after nito, pag tayo ay nakaload na, sama niyo sa prayer, ay mauobliga akong pumunta pa sa lamay. So, kauwi ko pa, di pa ako nagbibis. Ito pa yung suit ko sa damit eh. Yan ang umaga eh. Inabol ko lang yung sunset para maka-join. Nagawa ko din yung outline ng ating preacher. Tapos ito, ating pag-load mamaya, sama niya sa prayer dahil mabalik ako ng Santa Elena para doon sa isang gawain na kailangan matutunan ng mga manggagawa. Oo. Okay. Tutulak ko na lang sila. Tatakot silang tumayo sa lamay. Sabi ko, kung matakot kayo kapag bumangon yung nasa kabaong. Hallelujah. Hindi pa raw nila nararanasan magbagi. Sabi ko, first time nyo. First time yung sumama sa lamay. Hindi pa raw sila bihasa. O sige, hindi naman kailangan maging bihasa kayo. Kaya sa oras na to, mga kapatid sa Panginoon, napakaganda ng mensahe. Pero salamat muna pala sa ating mga tigapanguna dahil sa kanilang kapaintulutan na gamitin natin ang social media, ang Facebook Live at ang TikTok. Sa buhay ng ating spiritual director, Bishop Rosem Nesuelo, kasama ang Pastora Glory, na ang paghahayag natin ng salita ng Diyos ay marinig sa Facebook Live at sa Facebook at sa TikTok na ang admin natin doon ay si Pastora Sandra Godrap from POF Jensen City. November 24, muli binabati ko lahat ng mga kamanggagawa. Ilang saging na sabaang pala ang katapat ng mga sakit na ito. Una, acid reflux o hyperacid. Okay, hallelujah. Okay, biglang nag-on. Tayo natin. June 24, happy anniversary po. 25th founding anniversary po sa lahat ng mga kamanggagawa sa ubasan ng Prayer of Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. At ang topic po natin sa araw na ito ay Possessing Your Promised Land. Okay. At ang gagamitin pong tigapagayag ng salita ng Diyos ay walang iba kundi si Reverend Dr. John Brother. Nak, it's your turn. Hello po. Ayun. Narinig po ako. Loud and clear. Loud and clear. Malinaw.
Salamat po. Purihin po ang Panginoon. Hindi ka pa rin nakakabihis, ha? Tayo po muli ay makakapakinig ng salita ng Panginoon. Amen. Kararating-rating ko lang po. Inatid ko po yung aking mga kamanggagawa sa Narciso kanina. Kaya salamat sa Panginoon na ihabol din po yung... Glory to God, glory to God. Pero ganun pa man, salamat po sa pribilehiyong pinagkalob ng Diyos Amen. na tayo ay magsama-sama Pribileyo talaga. ng banal na presensya. At sa oras na ito ay muli binabati ko po ang bawat isa na narito, maging sa lahat ng mga nanonood sa FB Live. Isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat. At ang ating mga kapatid na nasa ibang bansa, mga OFWs, Amen. isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Magandang buhay at ang patuloy na pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat. Amen? So, salamat po sa ating po mga tagapanguna na siyang patuloy na nangunguna sa atin. Glory sa to ating God. pong gawain na ito. Okay? So, ang topic po natin, kagaya po na nasabi ng ating kay Pastor Alex, ay kay possessing your promised land. And then, Actually, chapter 4, chapter 13 and 14 po ng Numbers, pero pili lang po yung mga babasahin po natin. At ito naman po yung kwento na kung saan ay pinadala ni Moises ang mga tiktik upang tignan ang lugar na pinangako sa kanilang mga ninuno, yung lugar ng Kanaan. Kaya basahin po natin nandyan po sa scripture. Sabi doon sa Numbers chapter 13, verse 30, sabi niya, subalit, natahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo na noon kay Moises. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon, lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. Numbers chapter 14, 6-9. Dahil sa inagpis, pinunit ni Joshua na anak ni Nun at ni Caleb na anak ni Jepone ang kanilang kasuotan. Sinabi nila, mainam ang lupaing tinignan namin, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Huwag lamang kayong maghimagsik laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga roon. Madali natin silang matatalo kasama natin si Yahweh at ginapi na niya ang kanilang mga Diyos. Kaya huwag kayong matakot. Numbers 14:24. Ngunit si Caleb na aking lingkod ay naiiba sa kanila. Sumunod siya sa akin ng buong katapatan, kaya makakapasok siya sa lupaing iyon, pati ang kanyang angkan. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita. Let us pray. Heavenly Father, thank you so much for this opportunity once again and privilege na kami muli, Lord, ay maggulay-bulay, pagnilay-nilay na yung salita, Panginoon. Allow us, Lord, to understand whatever revelations na patuloy mong ipaparating sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na ang kinig mo ang siya namin mapakinggan. Anoint me, Lord. Empower me. Guide me as I share. At kayo pong may taas maluwalhati. Umaamin po ako, Panginoon, na wala akong kayang gawin kung hindi po ninyo ako sasamahan. Amen. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, purihin ang Panginoon. Alam niyo po, napakalagang bagay ito sa atin bilang mga mananampalataya, bilang mga tinawag ng Diyos, na maunawaan natin ang bagay na ito. Okay? Possessing your promised land. Naniniwala po ako, may pangako ang Diyos sa atin. Amen. Marami po ang pangako ng Diyos sa atin. Maaaring isang situation o isang bagay na matagal na nating hinihintay, matagal na natin ipinagpipray. And the Bible said, everything is possible through faith. Kaya maliwanag po. And everything is possible through faith, mga kapatid ko sa Panginoon. Kung ikaw ay naniniwala sa Panginoon, tandaan mo, He has bigger and brighter things that you can ever imagine for your life. Okay? Kaya nga, sabi nga, di po ba, higit pa sa ating pinagpipray, higit pa sa ating iniisip, higit pa sa ating inihingi, ang kayang ibigay sa atin ng Panginoon. Diba? Ang sabi niya, and God is able to do
great things sa buhay natin that we could imagine. Sabi nga, kaya nga alam niyo po, kung titingnan natin dito sa mga scriptures, Numbers chapter 13 and 14, sabi dun sa Numbers 13, 18, sabi niya, pag-aralan ninyong mabuti ang lupain. Tignan ninyo kung malalakas o mahina ang mga taga roon, kung marami o kakaunti. Tingnan ninyo kung mainam o hindi ang lupa, at kung may matitibay na muog o wala ang mga lungsod. Tignan din ninyo kung mataba at mahina ang mga bukirin doon, sabi doon, at kung maraming punong kahoy o wala. Lakasan ninyong loob at pagbalik ninyo, magdala kayo ng ilang bungang kahoy. Amen. Kaya after, alam mo, dito sa kwentong ito, after 40 days sa kanilang pagbabalik, humarap sila kay Moises, kay Aaron at sa buong bayang Israel. Iniulat nila yung kanilang nakita at ipinakita nga nila yung uwing bungang kahoy na kanilang dala-dala. Okay? Sa mga tiktik na ito at sa buong Israelita. Kasi na Caleb at Joshua lamang ang nakarating sa lupang ipinangako. Alam naman po natin yung kwento na to. Kaya po, let us see kung bakit sila lamang yung nakapasok doon sa promised land. Okay? Kaya nga, what made Caleb and Joshua different from the others? Anong pinagkaiban nila, Caleb at Joshua, kaysa sa mga iba? Okay? Makikita natin dito that their qualities enable them to get what God has promised. Okay? Kaya nga, dito po natin titignan yung pinakatema natin ngayon, no? Na nakalagay po dyan sa ating pong page po, no? Puri ng Panginoon. At napakaganda po yung nais ituro sa atin ngayon ng Panginoon upang sa ganon, mawari natin ang mga bagay na gustong iparating sa atin ng Panginoon. In fact, sabi doon sa verse 27, okay, ang kanilang ulat, nagpunta kami sa lugar na pinatiktikan ninyo sa amin. Sabi na, mainam ang lupang iyon, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Katunayan ang kahoy na kinuha namin doon, pinakita nila. Ngunit malalakas ang mga taga roon, malalaki ang mga lungsod at matitibay ang muog. Ganun po nila inilarawan. Pero at the end, pinakita nila, sinabi nila lungsod at matitibay ang muog. Sabi ng 10 tiktik. Okay? Sabi po yung 10 tiktik. Pero sabi doon sa verse 30, sabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin at tiyak na malulupig natin sila. Sumagot ang ibang tiktik, hindi natin sila kaya pagkat mas malakas. Pagtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila ng buo. Grabe yung description nila, no? Halos hanggang tuhod lamang kami. Yung problema, nakikita na natin na parang talunan na tayo. Okay? Parang ang late-late nung Diyos na pinaglilingkuran natin. Okay? Kaya nga ang 12 tiktik ay pareho ang natanggap na instruction. Pareho ang nakita, subalit pag-uwi, magkaiba ang nasa isip. Magkaiba ang report. Ang 10 negative report Ang 2 lang ang may positive report about the promised land. At mas pinili ng mga Israelita na maniwala sa 10. Siyempre, majority nga Okay? May bad na report kaysa sa 2 na sina Joshua at Caleb. Pero si Caleb at Joshua lang ang naniwala na ibibigay sa kanila ng Diyos ang lupang pangako. Kaya kapatid, it is a matter of faith din para maranasan natin ang promised land ng ating Panginoon. Amen. Okay? Kung kaya naman sila Joshua at Caleb lang ang natatanging nakarating sa lupang pangako na sa henerasyong iyon, alam niyo po, dito natin makikita ngayon yung bibigyan pansin natin ngayon yung 3 bagay na napakalagang i-share, mapakinggan po natin ngayon. Pinakatema natin, no, na makikita natin. Okay? What qualities enable Joshua and Caleb to possess the promised land? Yan po yung pinakatema po natin.
Okay? Kaya ang una, makikita natin dito that si Joshua at Caleb, okay, they keep the right attitude. Makikita naman na po natin yung mga deklarasyon nila po, no? Okay? Doon sa Numbers chapter 14, ang buong Israelita ay nalungkot. Talagang nagdalamhati sila. Magdamag na nanangis sila. Pero sa verse 7, sinabi nila Caleb at Joshua, mainam ang lupaing tinignan namin, sabi nila. Saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung kalooban ni Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga roon. Amen. Madali natin silang magagapi pagkat kasama natin ang Diyos. Samantalang sila'y walang kay mapanganganlungan. Okay? Kaya nga maliwanag maliwanag po dito, no, na talagang mahalaga na sa ating buhay, okay, to possess our promised land, to your promised land, kapatid, you should keep the right attitude. Kasi puros pag negative na lang lahat, ano pang mangyayari? Okay, siyempre out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Yun yung madideklara mo. Okay? Kaya nga alam nila na sa pagsakop sa promised land, may mga obstacles or challenges. There's nothing wrong with seeing the obstacles. Okay, there's nothing wrong. Pero dapat mas malaki ang tingin natin sa end result kaysa sa mga challenges. Kung kasama natin ang Diyos, may pangako ang Diyos sa atin, bakit tayo matatakot? Tama po? Okay? Si Caleb at Joshua, naunawaan nila ito. Ipinangako na sa kanila ng Diyos sa iyo. Okay? Ang sinabi ng Diyos ay sinabi niya, no matter what happens. Maniwala ka lang, kapatid. Magtiwala ka lang. Okay? Keep the right attitude. Okay? And when you keep the right attitude, okay, mahalaga din that you should stand firm. Ang mga kaaway ay malalakas, gahiganti, at madami, sabi nila eh. Pero hindi yun ang nakita nila, Caleb at Joshua. Okay? God is calling us to a fresh challenge to see the land, kapatid, the promised land, to see our dreams, to possess it, and to go where He wants us to go, kung saan tayo pupunta. Okay? Kaya nga, ngayon, may tanong sa atin ngayon ng Panginoon. Are you look at your obstacles? Okay? What kind of attitude do you have? Ito ba? Minsan, malapit lang putulan o binigyan na ng ano ba yun, yung notice para puputulan na tayo eh. Minsan, ginagawa, lumalapit na kaagad kay Bombay. Diba? Kaya naman, lumalapit kaagad sa kapitbahay. Mahalaga po that we should seek the Lord, kapatid ko sa Panginoon. Okay? Kaya nga, ngayon, kaya nagre-reklamo. Minsan kasi marami na mareklamo eh, kagaya po ng isang kapatid na kinakounsel ko nung mga nakarang araw. Pastor, sabi niya, ang late-late yung sahod ko. Parang kulang pa sa lahat ng pangailangan ko. Sabi ko lang sa kanya, pakinggan mo yung preaching ko nung nakaraan. Sabi ko sa kanya, sa inis ko. Dahil ang kulit eh, lagi niyang tinitignan. Sabi ko, be grateful, be thankful. Sabi ko, okay? And be contented with what you have. Buti nga mayroon kang 600 a day na sinasahod. Sabi ko, di ba? Eh yung iba, yung sinasahod nga lang, wala pang 200, wala pang 300. Di po ba? Kaya nga mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, okay? Do you easily give up or do you do the other way? Okay? Kaya nga mahalaga talaga eh, you keep the right attitude. Okay? Minsan lagi natin nakikita yung pangangailangan. Pero hindi natin nakikita ang Diyos na mas malaki, na kayang gumawa ng paraan sa buhay natin. Amen po ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Okay? We must keep our attitude positive before the Lord. Amen po ba? Okay? Kahit anong sitwasyon, choose to have the right attitude. Okay? Be different sa harapan ng ating Panginoon. At syempre sa labas, sa harap ng mga tao din po, lalo na pag
yung mga tao na yun ay mga unbeliever sa harapan ng unbeliever. Kaya nga, sa umpisa pa lang, sabi na ni Caleb, huwag tayong mag-aksaya ng panahon. Okay, lumusob na tayo. Lumusob na tayo. Kaya alam nyo po, kung pag-ariin lang natin ang takot, pangamba, aligaga tayo, at gagawa tayo ng bagay-bagay na hindi naman sang-ayon sa kalooban ng Panginoon, mas lalong pinapatagal lang natin ang sitwasyon. Kaya dito wag na tayong mag-aksaya ng panahon, lumusod na tayo. Okay? Kaya mahalaga ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Kapag may mga urgent needs talaga at may mga situations, we should pray. Lumuhod ka na sa presensya ng Panginoon. And God will make a way for you at gagawa sa iyo at magbibigay sa iyo ng magbibigay ang wisdom ng Panginoon sa atin. Kung si Caleb at Joshua hindi ganoon ang pag-iisip, they will never have the Canaan. Sa totoo lang, God doesn't need many. Okay? He just need one person to believe in Him and He can accomplish His plan sa mga buhay po natin. Okay? At kung ikaw, kapatid, maniniwala, magtitiwala, mananampalataya sa Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran, na siyang makapangyarihan, na siyang gumagawa ng himala, okay? God can make happen sa buhay po natin. God does everything. Amen po. Mga kapatid ko sa Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po, dahil may isang Abraham, all nations were blessed. Dahil may isang Isaac, nakita ng lahat na kapag sinamahan ka ng Diyos, kahit sa panahon ng tagtuyot, aani ka ng sagdaang ibayo. Hallelujah. Dahil may isang Joseph, naligtas ang buong Ehipto sa panahon ng taggutom. Amen. Kaya mga minamahal kapatid, through Jesus Christ alone, all of us who believe in Him, we're saved. Ay mararanasan natin ang breakthrough, mararanasan natin ang kapangyarihan, ang kalwalhatian ng ating Panginoon. Some way, God needs you, kapatid. He needs you to believe in Him. Yun lang yung gagawin natin. Kaya anong sabi nila Joshua at Caleb? Okay? Magtiwala lang tayo, huwag tayong matakot. Yun ang kanilang deklarasyon eh. Kaya nga, it does not matter how large the crowd. Kung asan sila or sino sila. God plus one always equals a majority. Amen po ba? Be that one person, kapatid. Hallelujah. God needs you to stay with Him. Manatili ka sa Kanya. At kapag ka mananatili ka sa Kanya, ikaw ay magbubunga ng sagana. Sabi ng John chapter 15. Okay? Kaya our attitude will always make a difference. Tatandaan po natin yan, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, kagaya po ni Joshua at ni Caleb. Pangalawa, kaya sabi nandun sa Numbers chapter 14 verse 7 and 9, verse 7 to 9, sabi niya, magtiwala kayo sa Kanya, huwag kayong matakot sa mga taga roon. Madali natin silang magagapi pagkat kasama natin si Yahweh. Samantalang sila'y walang mapanganganluan. Okay, kaya Joshua and Caleb, they keep the courage. Yan po yung pangalawang puntos natin. Kung yung una ay they keep the right attitude. Secondly, they keep the courage. Pero anong ginawa ng mga Israelita nang marinig nila iyon? Okay? Binantaan nila si Joshua at Caleb, sabi dun sa verse 10, na sila'y babatuhin. Grabe, no? Sila'y babatuhin. Mas madali nga namang maniwala sa negative kaysa sa positive, no? Okay? Encourage, choose to believe that you can, no matter what, mga minamalong kapatid sa Panginoon. Kaya si Joshua at Caleb, they choose the right choose. Okay? Pinili nila ang maganda, kabaliktaran sa mga Israelita na mga panahon ngayon. Ang sabi ng Diyos, hanggang kailan ako mamaliitin ng mga taong ito? Bakit hanggang ngayon ayaw nila akong paniwalaan sa kabila ng mga
kababalaghang ginawa ko na nakita nila. Grabe, no? Kaya nga, courage is required for overcoming the obstacles. Courage is the required for overcoming the obstacles. Pag-pray po natin, nabigyan tayo ni Lord na kagaya ng courage ni Joshua at ni Caleb. Lagi natin ipag-pray. Okay? Kagaya ngayon, sinasabi ng ating tayo, Pastor Alex, di po ba? Kakailanganin pa niyang pupunta mamaya para tumayo at mag-preach doon sa Lamay. Marami naman pwedeng mas malapit kung tutusin. Okay? Kaya mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, have courage. Amen. Okay? Challenge yan. Dahil kapag nilakaran mo, tinindigan mo, tumayo ka, at magpagamit ka sa Panginoon, sasamahan ka ni Lord. Okay? Maraming beses ko na po yan naranasan kapatid ko sa Panginoon. Okay? Tatayo ako doon sa mga kapulisan, bulol ako, matalsik palaway ko. Pero sinasamahan ako ng Panginoon. Glory to God. Tatayo ako sa harap ng mga government employees, mag-share ng salita ng Lord, magpapatanggap sa Panginoon. Gagamitin ko lang naman yung authority na binigay ng Diyos sa akin. Sabi ko nga, nung magpapatanggap ako, pakitaas po lahat ng kamay. Pati mayor, vice mayor, congressman, na nandoon, nakataas ang kamay. Tumatanggap sa Panginoon. Bakit? We have the authority in the name of Jesus. Amin po ba? Kaya magkaroon tayo ng courage. Kaya kung ano, binigay na sa atin ang lahat ng kapamahalaan, sabi ng Panginoon, the power and the authority. It is for us. Gamitin po natin. Paano magmamanifest ang glory, ang power ni Lord sa atin? Kung walang maglalakas ng loob na ipaglaban ang pananampalataya, na patuloy ipangaral ang pagliligtas ng ating Panginoon. Anong sabi ng Isaiah chapter 61 or Luke chapter 19? The Spirit of the Lord is on us. Okay? To proclaim the good news to the poor. Di ba? At yung mga nanghihina, mapapalakas sila. Okay? Yung mga may sakit, gagaling sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal kapatid sa Panginoon, courage to believe we can possess our possessions, conquer our Kanaan, and enter into it. Okay? Paano po ma-stimulate ang ating God-given courage? By spending time on the Word of God. Amen. Kaya kung hindi ka magbababad, kapatid, sa salita ng Panginoon, hindi ka talaga magkakaroon ng lakas ng loob, ng tapang. Tama. Kasi bakit? Ano naman bakit? Wala kang bala. Okay? Wala kang bala. Wala kang sandata. Kailangan mo yun, kapatid. Kaya kung wala kang sandata talaga, matatakot ka talaga. Okay? Hindi na ako tatayo, hindi ako handa, hindi ako ready. Di ba? Kaya nga, remain in His Word. Mga minamahal kong kapatid, magbabad tayo sa presensya ng ating Panginoon. Nasabi ng mga tiktik, maganda ang lupay iyon. Pero ang sabi na, but they don't stay with the Word of God na ibinigay ito ni Lord sa kanila. Hindi po yun nanatili. Okay? They retreat in fear. Nakita nila ang mga higante, nagkaroon sila ng takot, at mas naniwala sila sa takot nila kaysa sa pangako ng Diyos. Di po ba? Kaya sabi nila, hindi natin sila kaya, higante sila, lalamunin nila tayo ng buo. Grabe. At kami sa aming paningin ay naging parang mga tipaklong, at gayon din kami sa kanilang paningin. Ang liit yung tingin nila. Ganon din po sa atin. Kung ang liit yung tingin natin, parang ang liit na rin yung tingin natin sa Diyos, natin pinaglilingkuran. Kaya mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, kaya makikita natin dito that they were full of doubt, full of fear, full of anguish. Grabe yung kanilang yung pananangis nila. Pero kung titignan natin, hindi sila inutusan para tignan ang lupang ipinangako at i-assess kung ano kung kaya ba nila. Dahil kasama nila ang Diyos. Inutusan silang mag-survey para tignan gaano kayaman ang lupang Kanaan, the promised land. Ngayon po, mga minamahal kapatid sa
Panginoon. Paniniwalaan ba natin sa harapan ng Panginoon? Magkakaroon ba tayo ng lakas ng loob? Nakikita basa natin ang mga pangako ng Panginoon, ang mga salita ng Panginoon, ang mga karakter na pinagto, okay, however, began to focus more on the obstacles than on the promise. Mas lalo silang naniwala po doon, nag-focus po doon. The land of promise belong to the children of God. Amin po ba? Sa atin din po. Pinangako yan ng Panginoon. May mga nakatira man sa Kanaan na mga higante, but it still belong to God's people. Hallelujah. Yet, the 10 of 12 spies said the land could not be possessed. Hindi nila pwede. That's majority. Okay? Mas gusto pa nilang sumurrender kaysa i-claim ang pangako ng Panginoon. Ganun na lang ba natin iso-surrender, kapatid? Yung ating pananampalataya sa Panginoon, mag-give up na tayo? Nirebuke ka lang ni pastor, ipinama ka lang ni pastor, ayaw mo na mag-serve? Ayaw mo na maglingkod? Ayaw mo na magpatuloy? Okay? Kapatid, learn to take courage. Rise up. Encourage yourself. Dapat ang makita nating malaki ay ang Diyos. Higit ang mga balakid. We have a big God eh. Amin po. Nakalimutan nilang iniligtas sila ng Diyos sa mga Ehipto. Hinati ang dagat para sa kanila. Okay? When there was no way, God will make a way. He parted the sea for them. Matagal silang naglakbay, nilalagyan sila ni Lord ng ulap para maililim sila. Grabe no, lahat iyon ay nakalimutan nila at nagkaroon sila ng takot. Dalawa lang ang nanatiling matatag. Ngayon, ang tanong sa atin, will you be like Joshua and Caleb, kapatid? Wala ka ng pamasahe? Kaya mo pa rin bang pumunta sa hayuan mo? Pwedeng maglakad? Challenge po yan, kapatid. Kung mayroon kang courage, gagawin mo yan. Okay? At yung mga kasama mo sa mission team, kung sila ay hindi available o yung iba may sakit, kaya mo pa rin bang humayo na mag-isa? Mag-visit sa mga membro na nangangailangan ng encouragement din? Okay, alam niyo po, naranasan ko po yan. Hindi ko nakasama noon si Pastor Johnny dahil may sakit si Nanay Manay noong mga panahon na yun. Alam niyo po, may nag-invite po sa akin na nanay sa Barreto. Pastor, pwede ka bang pumunta sa bahay namin? Bakit po? Baka pwede niyo po ipag-pray yung anak ko, Pastor. Bakit po? Kasi po, 6 years po na nakulong yung aking anak. Mamayang hapon po, lalabas na po siya. Baka pwede po pagdating niya po sa bahay ay mashiran niyo po ng word, may pag-pray niyo po siya. Kasama po ang buong family namin. Sige po. Pupunta ako. Sabi ko, alam niyo po, pagdating ko doon, ang laking tao. Titingalain ko pa siya, ang laki ng tiyan, tapos ang laking katawan. Sabi ko, parang gulayat ito ah. Pero hindi, sabi ko, kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang hari ng mga hari. Hindi ako dapat matakot. Amen. Pinangarap ko ang salita ng Panginoon. Okay? Po doon sa San Isidro yun, umaaten. Okay? Sumusulpot-sulpot. Lalo na kapag may matinding mga pinagdadaanan. Minsan, pagkatapos ng gawain, Pastor, pag-pray mo nga ako. Minsan, binubog siya, pinagtulungan siya. Pastor, pag-pray mo ako kasi sabi niya, yung ulo niya daw ay nanlambot na, kabubugbog. Pinagtulungan daw siya. Pinag-pray ko naman. Okay? Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, sabi ng Joshua chapter 1, verse 6, magpakatatag at lakasan mo ang iyong loob. Magpakatatag ka at magpakatapang. Okay? Kaya nga, ang bilin ni Lord kay Joshua bilang kapalit ni Moises nang mamatay siya ay magpakatatag, magpakatapang.
Hindi ito sinabi sa buong Israel, sa isang tao lang. Kasi nga, God needs at least one person to depend on. Kaya sa leader niya sinabi, kay Joshua. Kaya kapatid, be courageous. Okay? So, sa ayaw mo at hindi, o hindi, sa maniwala ka o hindi, there are people looking on you. Okay? There are people looking on you. Di po ba? Kagaya po ngayon, hindi naman po natin tinitignan, no? Yung isang leader na nag-decide na lumipat sa isang block sa Senado. Okay? Yung kanilang kinabibilangang sekta, parang na-shake. Bakit? May mga tao na questionable yung kanyang kinilos, yung kanyang naging desisyon, na-shake. May mga umalis. Grabe po, no? Okay? Kaya matindi talaga, kailangan talaga natin ipanalangin. Kaya maging ang lahat din ng ating mga kongregasyon din ay hinawakan. Baka may mga nasi-shake ang kanilang pananampalataya. We should pray for them, mga kapatid ko, sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga, dito makikita natin they keep going kasi nakatingin sila sa ating Panginoon, si Caleb at Joshua. Somehow, you inspire them. Makakapag-inspire po tayo. Kaya para sa family mo, keep the courage. It is God's will for us to prosper. Okay? Kaya nga, sa buhay po natin, mga minamalong kapatid sa Panginoon, okay, magtiwala lang tayo at maniwala tayo sa kayang gawin ng Panginoon. Okay? Gusto mo may magkabahay ka, believe it. Don't look on the cost of the materials kasi ang mamahal na talagang mga materials. Okay? Gusto mo may sasakyan, believe it. Don't look on the cost of the car. Okay? Gusto ni Lord ma-promote ka, believe it. Don't look on the people around you. God is your backer, kapatid. Okay? God is your backer. Ang Diyos ay naniniwala sa iyo. Kaya nga, as you keep the courage and pray, God will show you kung paano mo makukuha ang mga iyon. Maybe He will direct you to the right persons. He will give you the desires to put up a business. He will direct you to have your breakthrough. Praise the Lord. Okay, bakit? Alam niyo po bakit pinagyaman si Haring Solomon? Isa lang naman ang kanyang pinag-pray. Bigyan siya ni Lord ng wisdom. Pero more than that, ang ipinagkalob sa kanya ng ating Panginoon. Okay, kaya sabi ng Bible, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. Kaya nga, see things in God's perspective. Kaya nga lahat ng Israelita na hindi naniwala sa sinabi ng Diyos na ibibigay sa kanila ang promised land, they died in the wilderness. Except Joshua and Caleb. Okay? Except Joshua and Caleb. Sila lang ang nakarating sa lupang pangako kasama ang bagong henerasyon ng mga Israelita. Okay? Kaya nga, because they keep the right attitude and they keep the courage. Okay, next, pangatlo at panghuli. Okay, pangatlo at panghuli, they keep the vision. Okay, they keep the vision. Ang sabi ng Numbers chapter 14 verse 8, habang magdamag na nanangis ang buong Israelita dahil sa bad report, sinabi nila Caleb at Joshua, mainam ang lupain iyon. Saganang-sagana sa lahat ng bagay. Ibibigay sa atin ni Yahweh ang lupain iyon. Alam niyo po ba, na-envision nila yon? Na-envision nila. At gusto ng Panginoon sa buhay natin, God needs you to be like that. Okay? Will you hold on to your dreams? Okay? Sa calling na kung saan tayo tinawag ng ating Panginoon, magpapatuloy pa rin ba tayo? Okay, kaya nga Caleb and Joshua live in the wilderness for 40 years pero hindi nang hina ang faith nila. Why? They keep the vision. Okay, they keep the vision. Kaya sa buhay din po natin, anuman ang mangyari, dapat hindi masishake yung ating pananampalataya, yung ating ginagawang paglilingkod sa harapan ng Panginoon. Bakit?
dapat talaga yung mag-alab yung puso natin. Yung fire na itinuro sa atin ng Panginoon. Yung unang-unang points na ating kay Pastor Alex kanina. Yung love. Yung fire. Okay, keep the fire burning, sabi ng Ezekiel. Okay, keep your fire burning. Okay, kaya nga, makikita natin, they keep the vision to protect the vision. Vision na mararating nila ang promised land dahil ipinangako iyon ni Lord sa kanila. Ganon din po sa atin. Ano po ba yung clinic-claim natin na pangako ng Diyos sa buhay po natin, sa family po natin? Mga kapatid ko sa Panginoon, sa kabila ng mga reklamador at makukulit na mga Israelita, si Joshua at Caleb, nakapokus sila dun sa vision. Okay, sa isipan nila, ang picture lang ang promised land. Picture lang ng promised land. Dapat tayo, habang nagkakaedad tayo, mas naniniwala tayo na ibibigay ni Lord ang nais natin. Hindi yung, the older you get, the faster your dreams die. Hindi po tayo naniniwala po doon. Kaya nga, be motivated kapatid, move forward tayo. Si Caleb, 85 years old na, when he finally possessed the promised land. Okay? Nang marating na nila ang promised land, nag-usap si Joshua at Caleb. Sabi doon sa verse chapter 14, verse 6 to 12, kung mabasahin po natin, sabi niya, sabi po nung dalawa na nag-uusap, natatandaan mo pa ba ng sinabi ni Yahweh kay Moses tungkol sa ating dalawa? Nung tayo nasa Kadesh Barnea, sabi niya, 40 taon pa lang ako noon. Sinugo niya tayo buhat sa Kadesh Barnea upang tignan ang lupa. Ito na iniulat ko ng buong katotohanan. Samantalang ang bayan ay tinakot ng ibang kasama natin, na natili akong tapat kay Yahweh na ating Diyos. Kaya ipinangako sa akin ni Moises na dahil sa aking katapatan, magiging bahagi ko at ng aking mga anak ang lupaing masayaran ng aking mga paa. 45 taon na ang lumipas nang sabihin ito ni Yahweh kay Moises. Nooy naglalakbay pa sila sa bayang Israel. 85 taon na ako ngayon, ngunit hindi pa nagbabago ang lakas ko mula nang ako'y suguin ni Moises upang tiktikan ang lupain ito. Kaya ko pang makipagdigma at magparoot rito. Kaya't ibigay mo na sa akin ang kaburulan na ipinangako sa akin ni Yahweh. Narinig mo na rin na mga higante ang mga nakatira doon at matitibay ang mga muog at naglalakihan nilang lungsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh, sabi niya, ay palalayasin ko sila sa lupaing iyon gaya ng pangako niya. Makikita po natin, no? Okay, at age 85, sabi ni Caleb, kay 40 years na maintain po niya yung na-maintain niya, naingatan niya yung dream that he would someday possess his promised land. Hindi nagbago ang kanyang lakas at kahit gaano katagal, he keep the vision. Dapat ganun din po tayo sa ating ginagawang paglilingkod sa harapan ng Panginoon. Nandun pa rin yung love natin sa Panginoon, nandun pa rin yung burning desire natin na mag-serve kay Lord. Pinanghawakan pa rin natin yung pangako niya sa panahon ng mga obstacles, ng mga challenges sa buhay po natin. Hindi tayo natitinag. Okay? At nakikita pa rin natin yung vision. Okay? Yung Great Commission ng ating Panginoon na patuloy pa natin ipangaral ang salita ng ating Panginoon. Okay? Kaya nga, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, okay? God is never late kahit anong edad mo pa. Okay? You must have an undying faith like Caleb, kapatid. He did not let the wilderness take away his dreams. Hindi nawala yun. Huwag mong hayaan na pigilan ka ng iyong emosyon o kondisyon para di mo marating ang pangarap na inilagay ni Lord sa puso mo, kapatid. Okay? Minsan napahiya ka lang, napagsabihan ka lang, umaayaw ka na. Ayaw ko na maglingkod, ayaw ko na magpastor, ayaw ko na magpasakop sa leader ko. Okay? Huwag mo hintayin na magkaroon ka muna ng maraming pera bago ka mag-aral, o bago ka magnegosyo, o bago ka magpatayo ng bahay. Okay? Start building it now.
kung anong meron ka, susuportahan ka ni Lord, kapatid. He will sustain you. Okay? With God says, it's time to go, we must go. Kaya keep the vision, kapatid. Nothing is impossible with God Almighty. Amen po ba, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon? Hindi pwedeng hati ang ating isipan. Kalahati sa pag-alala, kalahati sa pagtitiwala. It must be 100%. Dapat 100%, kapatid. It will require a complete and total surrender of our lives every day. Okay? Kaya nga magkaroon tayo ng undying faith. Okay? Unqualified devotion to God na hindi tayo natitinag, tuloy-tuloy. Constant yung ating communication with our Father in heaven. Amen po, mga minamahal kong kapatid. At bilang pagwawakas, kay magiging kagaya ka ba ni Caleb at Joshua? O kagaya ng ibang tiktik? Are you going to believe God or are you going to believe in your senses? Your 5 senses. Kabaliktaran po yan ng pananampalataya, kapatid. Kaya nga ayon sa Numbers chapter 14:36, at ang mga tiktik ay nagbigay ng masamang ulat na naging dahilan ng kaguluhan ng Israel at nilipol ni Yahweh sa pamamagitan ng salot. Ngunit hindi namatay sina Joshua at Caleb. Nandun pa rin yung protection ng Diyos sa kanila. Kaya kung patuloy kang maglilingkod, kapatid, no matter what, come what may, God will protect you. God will preserve you. Namatay ang mga Israelita sa ilang at walang nakatapak sa lupang pangako, maliban kina Joshua at Caleb, kasama ang bagong henerasyon ng mga Israelita. God is looking for people who will say, Lord, give me that promised land. Bigay mo sa akin yan, Lord. God is looking for people who will keep the right attitude, keep the courage, and keep the vision. Yan ang tinitingnan ng ating Panginoon. Only those persons get into the promised land. Kaya nga, be different, kapatid. Be that one person. Amen po ba? Okay? To God be the glory. Hanggang dito na lang po. Tayo po ay sama-samang manalangin na. Thank you, Father God. Thank you for your word sa mga oras na ito, Panginoon. Nawa, Lord, ang bawat isa ay patuloy na encourage, na palakas, na motivate, na patuloy magtiwala, umasa, at patuloy mapanghawakan ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, Panginoon, sapagkat kung anong sinabi mo, Lord, mangyayari sa buhay po namin. Kaya, Lord, tulungan mo po kaming magtiwala sa iyo sa lahat ng panahon. Kahit madaming balakid, kahit madaming pagsubok, kahit madaming persecutions, nagpapahina, nagpipersecute sa amin, nagda-down sa amin, magtitiwala kami na makakamit namin ang ipinangako mo sa amin, Panginoon. Hindi kami mapapagod, Lord. Hindi kami mag-aalinlangan. Hindi kami, Panginoon, mapapanghinaan dahil tapat ka na Diyos na aming pinaglilingkuran. Salamat, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na pagningasin mo patuloy yung alab ng puso ng aming paglilingkod, ng aming pananampalataya, ng aming pagmamahal sa iyo. At hayaan mo, Lord, na manatili sa amin, Panginoon, ang pag-asa. Salamat, Panginoon. We commit everything to you. To God be the glory. This I pray in Jesus' name. Amen. Salamat po. Maraming salamat po.